Kapayapaan. Magandang araw po sa inyong lahat, mga kapatid sa pananampalataya sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Naririto na naman po kami, ang Kingdom of Heaven in the Holy Nations of God, para sa isa na namang paghahayag ng ating pong pastor, ang tunay na sugo ng Diyos sa ating kapanahunan ngayon na pinagkaloob ng ating Panginoong Diyos ng ayon sa kanyang kalooban. Nakakandili sa atin ang ating mga kaalaman at unawa tungkol sa mga bagay-bagay at nangyayari sa ating kapanahunan ngayon. Mga hiwaga, talikhaga, misteryo ng ating banal na kasulatan, lahat po yan ay sasaysay ng ating pong pastor. Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng tunay na sugo ng Diyos sa ating kapanahunan ngayon. Narito po si Pastor Leonides. Hindi kayo pumalakpak. Well, kahapon, dahil mayroong nag-request sa akin doon sa Los Angeles, Natapos mo na yun eh. Yung sa pangalo niya na bumabati ako ng magandang umaga. Sana. Ngayon, hindi na magandang umaga. Alam niyo kung bakit? Dahil dito, kay sabi ninyo, father ninyo, Bikit Gano, at ang kanyang mga kasamahan na cult executioner. Itong mensahe ito para sa inyo, ha. mga Catholic defender. Lahat kayo na tumitwiligsa, mapanuligsa, pero lahat kayo ay mapagpaimbabaw. Ano sabi mo kasi, Gitgano? Tinawag ka pa naman father. Ano ka klaseng father? Father ng mga mabait o father ng mga luko-luko? Kilalanin mo, pagka-father mo baka father ka ng mga luko-luko. Baka father ka ng mga demonyo ito. Alright, alalahanin mo yan, sinabi ko, tandaan mo, taga mo sa puso mo, ha. Baka ikaw ay father ng mga luko-luko. Father Gitgano. Ano sabi mo kahapon? Lahat ang albularyo, Faith healer. faith healer, ano pa, manggagamot, sila lahat ay makademonyo. Priesthood of demons. Alright, ngayon, ito bababasa ko na sa iyo, ha, kung sino talaga original manggagamot. Kasi pati Diyos mo, loko-loko ka, tinutuligsa mo na, gago. Huwag ka magpapakabaggago, ha. Huwag mong gagaguhin lang ng mga tao. Exodo 15:26, basahin mo nga. Kung sino talaga original na manggagamot. Exodo Kapitulo 15, talatang 26. At sinabi, kung yung didinggi ng buong sikap ang tinig ng Panginoon mong Diyos sa tiyong gagawin, ang matuwid sa kanyang mga mata, at yung didinggin ang kanyang mga utos, at yung gaganapin ang lahat niya mga palatutunan, ay wala akong ilalagay na karamdaman sa iyo, na gaya ng ilagay ko sa mga Ehipsyo, sapagkat ako ang Panginoon na nagpapagaling sa iyo. O, see? Naintindihan mo, Gitgano? Ang Diyos pala'y manggagamot, nagpapagaling na sakit. Tapos sabihin mo, demonyo. Aba, mahiya-hiya ka. Bastos ka talaga, pati Diyos mo, pangalanan mong demonyo. Kagaya ka, mga tao nung una, nung mga naka-encounter na Jesucristo, pinangalanan din nila si Jesucristo na may demonyo. Ano nung sabi ni Jesucristo? Doon sa Matthew. Juan Kapitulo 8, talatang 43. Bakit hindi nyo napag-uunawa ang aking pananalita? Sapagkat hindi ninyo mangyayaring dinggin ang aking salita. Kayo'y sa inyong amang dyablo, at ang nais ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. Siya isang mamamatay tao buhat pa ng una at hindi nananatili sa katotohanan. Sapagkat walang katotohanan sa kanya, pagka nagsasalita siya ng kasinungalingan, ay nagsasalita siya ng saganang kanya, sapagkat siya isang sinungaling at ama nito. O, malinaw ang hatol niya sa iyo, Gitgano. Bakit? Sino kasi si Jesucristo?
Hindi ba faith healer yan? Naglilibot, gumagawa ng mabuti at nagpapagaling ng mga sakit. Ganon din ang mga apostol. Inutusan niya na doon sa Matthew 7 at 8, basahin. Para sa ito, gitgano dahil sana wag kang parurusan ng Diyos mo. Kawawa ka naman. Inahatulan mo na Diyos mo, pati mga apostol. Tapos sabihin mga apostol, Katoliko. Jesucristo, Katoliko. Tapos sabihin mo, may demonyo talaga. Mahiya-hiya ka, gitgano Inutil ka talaga. Mateo Kapitulo 10, talatang 5 hanggang 8. Ang 12 ito'y sinugo ni Jesus at sila pinagbilinan sinasabi, huwag kayong magsitungo sa 5 daan ng mga hintil at huwag kayong magsipasok sa 5 bayan ng mga taga-Samaria, kundi bagkos magsiparon kayo sa mga tupang nangawaglit sa bayan ni Israel. At samantala kayong naglalakad ay magsipangar kayo na magsabi, ang kaharian ng langit ay malapit na. Magpagaling kayo ng mga may sakit. Magpabangon kayo ng mga patay. Magbis kayo ng mga ketong. Magpalabas kayo ng mga demonyo. Tinanggap ninyong walang bayad, ay ibigay ninyong walang bayad. O, kita niyo na. Sino hinatulan mo ngayon? Gitgano? Yung mga pitcher na manggagamot na inutusan ni Kristo, pati si Kristo inutusan mo. Ano sabi ni Kristo? Ang ama mo ay diablo dahil sinungaling ka, saksi. Tandaan mo So, maliwanag, gano, na diablo ang ama mo. Hatol ni Kristo yan na hindi ako. At anong sabi nila kay Kristo? Ituloy mo yon. Sa Juan. Oo. Ngunit dahil sa sinasabi ko ang katotohanan na hindi ninyo ako sinasampalatayanan, sino sa inyo ang makasusumbat sa akin tungkol sa kasalanan? Kung sinasabi ko ang katotohanan, bakit hindi ninyo ako sinasampalatayanan? Ilagay mo na doon sa sinabi, hindi ba malinaw na ikaw ay Samaritano? Ano sabi yung umuusig kay Kristo? Ito po. Kagaya ninyo. Ano pangalan nyo? Manguusig? Nagsisagot ang mga Hudyo at sa kanya sinabi, hindi baga magaling ang aming pagkasabi na ikaw ay isang Samaritano at mayroon kang demonyo? Kamukha ka rin yung mga Samaritano na umuusig kay Kristo. Tama nga yung sinabi nyo. Prosecutor. Executioner. Alam niyo yung sabihin na executioner? Prosecutor. Pinoprosecute nila si Kristo. At anong sagot ni Kristo? Sumagot si Jesus, ako'y walang demonyo, kundi pinapupurihan ko ang aking ama at ako'y inyong sinisiraan ng puri. So, maliwanag na ikaw ay maninirang puri. Gitgano ka Kaya maglubay-lubay ka na sa kasasalita mo na walang kabuluhan at ikaw saksi kang sinungaling dahil yan ang rule ng batas. Huwag kang magkakalat ng kasinungalingan. Gitgano Basahin mo, Exodo Kapitulo 23, talatang 1. Huwag kang magkakalat ng kasinungalingan. Huwag kang makikipagkayari sa masama na maging saksi kang sinungaling. Di maliwanag na ikaw ay saksing sinungaling. Gitgano? Okay? Ano, gusto mo pa? Hindi ba magkasayan? Inutil? Baka po hindi niya alam na sila pala yung mga pinaputing mga nakasuot ng mapuputing damit ng loob pala ay puno na karmaldumal. Huwag mo nang sabihin yun. Nasubok na yan Mangkukulam yung mga yan Di ba nagkasubukan na tayo? At malinaw na kayo, executioner na Katoliko, kayo ay mangkukulam. Mga cult executioner na mga Catholic defender, puro po mangkukulam at mambabarang yung mga grupo na yan. Maglubay-lubay ka na kayo Painitin na naman yung ulo ko. Pahahabol ko kayo San Miguel, tandaan nyo. Kaya po sa mga manggagamot, pag nahuli nyo yung isa sa mga yan, ay nako,
Alright, magtigil-tigil na kayo bago maggalit ako ha. Mapahamak kayo sa daan. Tandaan nyo ha. Isa ko sa biktima ng mga yan, nang matalo ko sila sa katuwiran, ayun, dinalila ko, mahina pa ako noon. So, maglubay-lubay ka na. Gitgano ha. At ang iyong mga kasamaan, huwag nyo ipagmalaki yung mga orasyon nyo na yan ha. Kaya kong patayin yung mga orasyon nyo na yan. Tandaan nyo. Kawawa kayo. Gusto nyo, hahamon kayo ng gulo. Gusto nyo palang gulo, di. Gusto nyo gulo. Alam ko po kung bakit ganyan na lang ang sinasabi ng paring iyan. Dahil ang mga pari ay walang kakayahang manggamot. Kaya sinisiraan nila ang mga manggagamot. Kapag hinanap kasi ng mga tao at mananampalataya yung kapangyarihan ng panggagamot sa mga tunay na lingkod ng Diyos, hahanapin sa kanila ng mananampalataya ang panggagamot. Sandali lang. Hindi alam yan na Katoliko Romano ang karamihang pinagaling ko. Tandaan nyo ha. Nasa ano po yun? Nasa Marcos 16:17. Membro ninyo Katolik. Karamihan yan, pinagaling ko. Milyon na. Tandaan nyo ha. Kaya wag nyo pagmamalaki. Dahil mga membro nyo, hindi ko kayang iligtas. Mga ingot kayo. At hindi po alam ni Gitgano na yung panggagamot na yan, na sinasabi niya sa demonyo, yan po yung mga tanda na binigay ng Panginoon Jesucristo sa mga tunay niyang lingkod. Ang panggagamot ay ibigay ng Diyos sa pamagitan ng Espiritu Santo. Tandaan nyo. Kaya basahin nyo doon sa Gawa 1:8. Gitgano. Wala ka kasi Espiritu Santo, kaya wala ka matanggap na kapangyarihan na paggagamot eh. Ingot. Basahin. Tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging masaksi ko sa Jerusalem at sa buong Judea at Samaria at hanggang sa kahuli-huliang hangganan ng lupa. Kaya kami saksi ni Jesucristo eh. Star witness kami ni Jesucristo dahil dumuboma siya. Binigyan kami ng kapangyarihan na panggagamot. Kagaya binigyan niya sa kanyang mga apostol. Yon ang tinatawag na transition of power. Gitgano. Ha? Kaya kami saksi ni Jesucristo. Saksi ng Diyos. Dahil sa kanila kami tumanggap ng kapangyarihan na manggagamot. Tapos sasabihin niya, tumanggap tayo ng kapangyarihan sa mga demonyo. Nagbibintang ka, Gitgano. Ha? Hindi mo alam na intriguing against honor yan? Isang kaso yan, Gitgano. Pananagutan mo sa batas ang paninirang puri. Pag inulit mo pa yan, Gitgano, Hindi niyo po, demanda kita. Tandaan mo ha. hindi mo po alam ang pagdidemanda sa iyo ng pastor doon sa langit, sa la Korte Celestial. Kaya wag Kapag mo, nagsinungaling ka, tigba ka. wag mo painitin ang ulo ko, Gitgano. Ito po, Mateo Kapitulo 10. At pinalapit niya sa kanya ang kanyang 12 alagad at binigyan niya sila ng kapamahalaan laban sa mga karumaldumal na espiritu upang mapalabas nila at upang kanilang mapagaling ang lahat ng sari-saring sakit at ang lahat ng sari-saring karamdaman. O, kita mo kung sino hinatulan mo, Gitgano. Ha? Magbulay-bulay ka. Tumigil ka na sa kadadat-dat mo, ha? Dinadaya mo ang mga puso ng taong walang malay sa Biblia. Pero wag mo ako susubukan, Gitgano. Ha? Ako'y mabait na kaibigan, pero masama akong kaaway, Gitgano. So, hanggang dito lang, binabalaan kita. Mula ngayon, maglubay-lubay ka na, ha? Baka gusto niya makipagdebate sa'yo. Hamunin mo na. Kasi tinalo raw niya yung Iglesia ni Cristo. Gusto mo makipagdebate sa akin, Gitgano? Para malaman nga Magsalita ka. Itong Facebook nito, eksklusibo sa iyo. Inutil. Bugok. Buwang. Sila tuktok. Idiot.
Ito po yung ating po nga huling mensahe. Galing po ito sa Aklat ng San Marcos, Kapitulo 16, talatang 17. At lalakip ang mga tandang ito sa magsisampalataya. Magpapalabas sila ng mga demonyo sa aking pangalan. Magsasalita sila ng mga bagong wika. Sila magsisihawak ng mga ahas at kung magsinom sila ng bagay na makamamatay, sa anumang paraan ay hindi makasasama sa kanila. Ipapatong nila ang kanilang mga kamay sa mga may sakit at sila'y magsisigaling. Kapag yan hinanap sa mga pari, ewan ko lang kung may mga magsampalataya pa sa mga Katoliko. Bayaan mo lang sila. Basta ituloy-tuloy lang kagaguhan nila. Total, sabi ng Diyos, huwag kayong gaganti. Ako ang gaganti, sabi ng Diyos. Tandaan nyo ha. Sabagay, hinatulan niya yung Panginoon. Ay yung Panginoong Jesucristo nagbibigay ng panggagamot. Kaya nga, sa pangyarihan. hindi kita gagantihan, ngitgalo ha. Kahit na anong gawin mo, pag-alipusta sa amin, hindi ka namin gagantihan. Dahil ang Diyos ang gaganti sa iyo, gitgano. Tandaan mo yan. Okay? Huwag kang mayabang. Huwag kang mapagtungayaw. Tiktikang butiki ah. Tigilan mo, kaya dadaldal mo na walang kabuluhan. Marami nakikinig sa iyo, baka may ligaw mo ang mga tao. Mananagutan mo yan, gitgano. Sige, hanggang dito na lang. Bago maparami ko pa ang salitain ko laban sa iyo. So hanggang dito na lamang po at maraming salamat po sa inyong lahat na sana po ang video na ito ay magkaroon ng impact sa lahat po ng mga mapaghatol, lalong-lalo na po sa mga taong humahatol sa mga albularyo, mga faith healer at mga manggagamot. Hindi po bawat manggagamot ay although meron naman po talaga ng kapangyarihan at biyaya na gagaling po sa mga engkanto, elemento. Yung iba, talaga pong sa demonyo talaga. Yung po yung mga nangkukulam at mga nambabarang. Pero sa mga tunay pong albularyo at mga manggagamot at faith healer, sa Diyos po nanggagaling ang mga biyaya at kapangyarihan po nila. So hanggang dito na lamang po at maraming salamat po. Sana po ay naunawaan at naintindihan nyo po ang amin pong ihinayag sa inyo ngayong araw. Ang lahat po ng kapurihan, kapangyarihan, karangalan ay ating pong itinataas sa ating pong dakilang Ama. Sa nawa. Maraming salamat po.